Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang isa sa pinakahinihintay nating kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga nasalakayin ng mga pirata ang mga pasaherong nagtatangkang makatakas sa lumulubog na barko, ay agad naman nagising si Disciple Simon para iligtas sila. Salamat sa tulong nila Doko at President Choi, ang lahat ng mga pasahero doon ay tagumpay na naka-evacuate. At sa pangyayaring ito, ang ikalawang base ng Glory Club, ang Ghost Cruise, ay tuluyan ng lumubog. Sa gabing yon ay mabilis na umuwi sakay ng yati sila President Choi, Pedro, at ibang kasamahan. Hindi naman mapigilan ng magkapatid na Doko na magbigay galang sa kanilang senior na si Disciple Simon. Sila daw ang magkapatid na Doko at susunod na mga disciple, ay binabati si Simon. Nahihiya naman si Simon pero binulong ni Pedro sa kanya na hayaan lang mga yan dahil ganyan daw talaga sila. Namangha daw sila nang makita ang mga galaw ni Simon. Tinanong ni Simon si Pedro kung ganyan daw ba talaga ang mga galaw niya. Sinabi lang ulit ni Pedro na ganyan talaga ang magkapatid kaya hayaan na niya. Tinanong nila si Simon kung nakita daw ba niya ang maalamat na si Pedro. May mga kwento-kwento daw na kaya ni Pedrong sirain ang isang nasyon na parang tsunami. Ano ang pinagsasabi nilang tsunami? Minamaliit daw ba nila si Pedro? Tanong ni Simon sa kanila. Hindi daw ito ang kanilang intensyon. Ayon kay Simon, si Pedro ay isang tuna. Nagsitawanan silang lahat sa joke ni Simon. Nainis naman si Pedro dahil hindi naman sila dati tumatawa sa mga joke ni Simon doon sa paaralan. Pero alam daw ba nila? Naikwento daw ni Pedro silang dalawa sa kanya. Nagulat ang magkapatid dahil kilala daw pala sila ni Pedro. Ano daw ang sinabi niya? Ayon daw kay Pedro, na silang dalawa ay magiging disciple sa hinaharap. Hindi naman maintindihan ni Pedro ang pangbibiro ni Simon sa magkapatid. Nang marinig naman ito ng magkapatid ay napasigaw silang mahal nila si Pedro. Tinanong naman ni President Choi si Sungo kung hindi pa daw ba siya magpapahinga. Pero ayon kay Sungo ay hindi daw siya maaaring magpahinga bilang isang bodyguard, ang kailangan daw magpahinga ay si President Choi. Nagpasalamat naman si Simon kay President Choi. Pero dahil daw dito ay siguradong magdududa na ang Glory sa kanya. Pero sinabi ni President Choi na huwag mag-alala. Ang alam daw ng Glory ay nasa business trip siya sa isang malayong lugar. Pero sa isip ni Pedro ay may higit 3,000 na isla sa buong Korea. Ang islang pinagtataguan ni Simon ay isa sa pinakatagong isla sa Korea pero nahanap pa rin nila si Simon doon. Kaya hindi sigurado si Pedro kung hindi malalaman ng Glory na nandoon si Choi Yun-chang sa Ghost Cruise. Napakalawak at dami ng intelligence ng Glory kaya posible na malaman talaga nila ito. Ngayon ay alam niyang magngingit-ngit ang ngipin ni Raphael dahil sa kahihiyang ito. Pero, huwag daw unahan ni Raphael ang kanyang sarili. Dahil ito ay simula pa lang ng lahat. Dumiretso na nga si Simon at Pedro sa kuta ni Jiwon at hindi makapaniwala si Jiwon na si Simon ang kanyang kaharap. Dumami daw ang kulubat nito at pumangit. Hindi naman maintindihan ni Simon na si Jiwon na dati ay hindi sumusuporta sa kanila ay tumutulong ngayon. Paano daw nagbabago ang pagkatao niya? Ayon kay Simon dati daw ay gumagana naman ang kanyang mga mata nang nasa 20 pa ang edad niya at sinasabi pa daw niya na si Pedro ay mas gwapo pa sa mga artista at sinasabi din niya na papakasalan niya si Simon. Pero ngayon daw ay pinagagalitan na lang siya nito. Galit na hinampes ni Jiwon si Simon. Bakit daw kailangan pa niyang ibalik ang mga alaalang ito? Pero iniba na ni Simon ang usapan at tinanong kung ano na ang pinaplano ni Raphael ngayon. Mula sa Divine Hospital at ang Ghost Cruise. Masyadong maraming questionableng bagay ang tungkol dito. Natahimik ang dalawa at akala ni Simon ay ayaw siyang sabihan ng tunay na nangyayari. Pero biglang sinabi ni Jiwon ang tunay na dahilan. Si Raphael, gusto niyang mawala ang simbolikong pagkatao ni Pedro. Noong taong 2013, sa Divine Cathedral ng Glory Club, ay inanunsyo ni Father Gabriel ang isang napaka-importanteng bagay para sa hinaharap ng Glory. Naging malaya na ang Korea at naging mapayapa na rin ang bansa. At ito ay dahil sa hirap at sakripisyo ng mga disciple. Lahat ng mga ginawa nila ay hindi malalaman ng mga tao at hindi sila mapapasalamatan pero Diyos lang ang nakakaalam nito. At sa araw din na yon ay ipinag-utos ni Father Gabriel, ang pagbuwag sa 12 disciple. Panasan daw nila ang dugo at pawis na kanilang ibinuhos at maging parte ng tunay na mundo.
Pero may isang tao na kumontra sa mga salita ni Father Gabriel. Walang iba kung hindi si Raphael. Siya ang kasalukuyang boss at ang adopted son ni Father Gabriel. Hindi niya matanggap na mawawala ang mga disciple. Paano na daw ang glory? Mas lumalaki ang kanilang negosyo ngayon. Sinabi ni Father Gabriel sa kanya na hindi mga gamit ang kanyang mga kapatid na disciples. Sila ay mga mahahalagang anak ng Diyos na inilagay ang kanilang mga buhay sa panganib para mailigtas ang milyong katao. At isa pa, hindi na kailangan ng mundo ang kanilang serbisyo. Napagkasunduan na din ito ng mga disciple. Galit na umalis si Raphael ng gabing yon. Hindi niya matanggap ang desisyon ni Father Gabriel. Patuloy niyang sinuntok ang isang rebulto sa labas ng simbahan. Namuhay daw si Gabriel ng marangya buong buhay niya pero ngayong tapos na siya ay itatapon niya lang ito. Paano naman daw siya? Ito ang mga tanong ni Raphael. Hindi daw ito ang tunay niyang pagkatao. Siguradong sinasapian daw ng masamang espiritu si Father Gabriel. Hindi na siya ang kanyang kilalang ama. Bumagsak ang napakalaking rebulto na kanyang sinusuntok. Para sa kanya, ito ay mas makakabuti sa bansa at sa mga tao nito. Ito rin daw ang gusto ng Diyos. At ito rin ang kanyang kahilingan. Sinuot niya ang korona na hindi naman ipinamana sa kanya. Pero agad siyang umaksyon ng mabilis habang nasa trono. Sinakian niya ang halo effect ng Honor Orphanage. Bumuo rin siya ng pinakamagaling na organisasyon ng mga killer na kung tawagin ay Glory Club. Matapos niyang hanapin sa buong mundo, ay nakahanap siya ng mga perpektong disciple na papalit sa mga luma. Gusto ni Raphael na mapalawak ang kanyang negosyo sa buong mundo. Pero para magawa ito, sa lahat ng mga lumang disciple, hindi lang ang haligi ng mga lumang disciple pero ang haligi mismo ng glory na si Pedro, ay kailangan niyang patayin. Iniisip pa lang daw ni G1 si Raphael ay nanginginig na siya. Ayaw daw talaga niya sa taong yon. Pero isa daw sa mga disciple ng glory na pinakaiinisan niya, ay nandito ngayon sa bahay niya. Agad na binuhat ni Pedro at Simon si G1 dahil napakaingay nito at baka magising si Kageo. Ano naman daw ang gagawin nila kapag nagising siya? Pero sinabi ni Pedro na huwag mag-alala dahil hindi siya kakalaban sa kanila. Pero bigla nilang narinig na may gumalaw sa kwarto kung nasaan si Simon. Imposibleng magising daw siya dahil sa sobrang pagderyugo. Sinabi ni G1 na huwag daw siyang pigilan dahil siya mismo ang tatapos kay Kageo. Pero tinanong siya ni Pedro kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni G1 na si Pedro daw ang mauna dahil hindi naman siya makakalaban dahil bulag siya. Sinabi naman ni Simon na nagtatampo siya dahil bakit kay Pedro lang nagtatago si G1. Disciple din naman daw siya, pero isa na lang daw ang kamay niya. Binuksan na nga ni Pedro ang kwarto at nagulat sila sa nadatnan. Wala na si Kageo sa higaan. Alam daw ni Pedro kung nasaan si Simon at malamang ay papunta na siya doon. Sa isang tagong lugar naman ay naroon si Raphael at tinatanong niya kung kagagawan daw ba ni Pedro ang nangyari sa Ghost Cruise. Ito daw ang gustong malaman niya pero isa sa mga insidenteng ito ay hindi siya nagpakita. Tinanong niya ang kanyang mga disciples kung ano ang nangyari. Hindi naman sila makapaniwala na natalo ang Sword Ghost at si Kageo. Sinabi naman ng isang disciple na napaka-sexy ng matandang si Pedro. Ayon sa malaking disciple ay interesante daw ito dahil nagagawa pa ito ng isang matanda na nasa bingit ng kamatayan. Natatakot daw ba siya, tanong ng isang disciple? Tigilan na daw nito ang pagpapalaki sa katawan at mag-ensayo para magumaling sa pakikipaglaban. Patuloy na nagkutsaan ang dalawang disciple pero pinapatigil sila ng disciple na may hawak na sniper. Nagsalita naman si Raphael at sinabi na tama na at pag-usapan na nila ang dapat pag-usapan. Sila daw na mga disciple niya na naturing ang pinakamalakas sa buong mundo ay bakit hindi mahuli-huli ang isang matanda. Marami silang dahilan at isa-isang nagbigay ng opinyon pero biglang may sumiera sa pinto ng kwarto. Walang iba kung hindi si Simon. Mabuti naman daw at buhay siya, pagbati ni Raphael sa kanya. Narinig daw niya ang nangyari kay Yuka. Nakakaawa naman daw, pero ano naman daw ang nangyari kay Pedro? Dalian niya daw ang pagsagot at sabihin kung kumusta si Pedro. Nagkita daw ba sila? Hindi ito sinagot ni Kageo at sa halip ay tinanong si Raphael kung totoo bang siya ang dahilang ng lahat na kaguluhan sa Japan. Hindi daw maintindihan ni Raphael ang ibig sabihin ni Kageo. Tinanong siya ni Kageo kung siya ba ang nag-utos na atakihin ng Wonder and Ghost Blade. Sinabi pa ni Yuka na nagpapasalamat siya kay Raphael dahil siya ang nagbigay ng tahanan na mababalikan.
Pero sinabi daw ng isang lalaki sa kanya na ang tunay na dahilan ng kaguluhan ay si Raphael. Nagsalita si Raphael at sinabi na kung tungkol sa pagkawala ng Wonder and Ghost Blade ang tinutukoy niya, ay mukhang wala na siyang magagawa. Balak naman talaga niya sabihin ito, pagdating ng tamang araw. Galit na galit si Kageo sa naririnig at sinasabi ni Raphael. Iniinsulto pa niya at sinisisi si Yuka kung bakit naging magulo ang lahat. Sinisi niya rin si Kageo dahil kung tinanggap niya lang ang alok nito noong una ay hindi na aabot sa ganito. Umaasa pa sana si Kageo na hindi ito totoo. Tinawag niya ang atensyon ng ibang mga disciple. Simula daw ngayon, ay isa-isa silang lalabas. At kung sino man ang nandito sa loob matapos ang 10 segundo, ay mamamatay. Ano kaya ang mangyayari kay Kageo kung lalabanan niya ang lahat ng mga disciple? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!